Hello, hello. Praise the Lord. Magandang umaga po, ano? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ay magbabahagi po ako sa inyo ng salita ng Diyos. O magsishare po ako sa inyo. Kumukuha po tayo ng aral galing po sa Biblia. Hindi po tayo kumukuha ng aral nang hindi po sa banal na kasulatan. Ano po? Ito pong gamit natin Biblia. Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Ano po? Magandang balita ang ginagamit natin, ano? Para maging patas po tayo. Wala pong pinapanigang reliyon. Wala pong sekta ng reliyon na pinapanigan ito. Ang atin lang po ay binabahagi kung ano po nakalagay sa banal na kasulatan. Hindi ko po aral, hindi rin aral ng Katoliko yan. Bagamat ang Bibliang gagamitin ko ay galing sa Katoliko. Yan ay yung nakasulat lang po. Ano? Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Sapagkat ang iyong ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya sa kaligtasan. Ipuin mo ang puso ng mga tao, buksan ang puso nila at ang damdamin. Nawa, huwag po nilang pagmatigasin ang kanilang puso, kundi tanggapin nila ang aral sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay nakasulat po sa Biblia. Ito po ang aking dalangin kung sino man po ang merong bigat ng kabigatan ng buhay yung pagkahanin. Kung merong may sakit sa kanila, yung pagalingin sila. Tunay nga po, Diyos ay walang imposible. Lahat ng bagay ay posible. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Ang ating pong pag-aaralan is about salvation. Bakit po kailangan ipangaral ang kaligtasan o salvation? Kasi po sa Biblia, merong kaparusahan. Ano po? At kung merong kaparusahan sa Biblia, meron din pong kaligtasan sa Biblia. Ibig sabihin, nagtuturo ng tama ang Biblia. Kaya nasa inyo lang po yan kung alin ang pipiliin ninyo. Ano po? Kayo po ang mismong mamimili. Hindi po tayo. Pero babasahin ko po yun nakasulat sa Biblia. Ano po? Purihin ang Panginoon. Ganito po nakasulat. Babasahin po natin, ano? Praise the Lord. Praise God. Ganito po nakasulat sa libro ng 1. Babasahin po natin, ano? Ito po. Sa 1 chapter 3. Ganito po ang ating mababasa. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Verse 18, hindi inatulan ng parusa ang sumasampalataya kay Jesus, ngunit inatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ayun po, ano? Dalawang sitas ang binasa natin. Yung una is about salvation. Yung pangalawa, tungkol po sa parurusahan. Ano po? Ayun, sisimulan po natin yung
parurusahan. Maliwanag po sa verse 19 ay ganito ang nakalagay. O 18. Ngunit inatulan na, past tense, ang hindi sumampalataya kay Jesus, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa siyang anak ng Diyos na si Jesus. Alam niyo po, lahat ng tao may reliyon. Sa panahon pa ng Panginoong Yesus ay nangangaral sa lupa, meron ng Pariseo, meron ng Saduseo. Yan ay pangkatin ng mga reliyon na mga kalahi ni Jesus, mga lahi o Diyos sila. Pero ang kanilang reliyon, Pariseo at Saduseo. Ngayon, ang nakalagay po sa verse 18, ang hindi sumampalataya kay Jesus, inatulan na. Ngayon, kung tatanungin niyo po ang mga tao dito sa mundong ito, lalo na sa panahon natin ngayon, lahat ng tao may pananampalataya kay Jesus. Lahat ng tao naniniwala kay Jesus. Ano po? Pero bakit ganon? Kung sa verse 70 lang sabi niya, nililigtas sila. Alam niyo po ba, napakasimple lang naman ito. Hindi na mahihirapan ng tao. Pag sinabi mong may pananampalataya ka kay Jesus, ito, tanungin kita kaibigan, bahala ka sumagot. Ikaw mismo ang aatol sa iyong sarili, hindi ako. Pero gagamit tayo ng Biblia. Bakit may parurusahan ng Diyos pagdating ng araw? Samantalang lahat ng tao may reliyon. Lalo na po dito sa Tondo, ay napakapanatiko po yan. Deboto ang mga tao. O sabihin mo bang hindi sila mga reliyoso? Pero Biblia rin po ang pagbabatayan. Hindi mo pagbabatayan ang pagiging panatiko mo at ang pagiging reliyoso mo at ang pagiging deboto mo. Ayun, susukatin natin sa Biblia. Ganito po ang nakalagay. Hello. Dito po sa chapter 3 rin ng 1. Pagkatapos niyo pong marinig ito, kayo po sumukat sa inyong sarili. O kaya kayo na umusga sa inyong sarili. Kung inyong ang pananampalataya ay ayon sa Biblia o ayon sa inyong palagay, opinion, puro-puro. O, pahala na kayo. Ito po sa 1:36. Ang sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Maliwanag, pananampalataya kay Jesus. Sunod na papasahin. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Anong sabi ni Juan? Yung hindi sumusunod kay Jesus. Kayo na pumuhos ka sa sarili nyo. Sumasampalataya ba kayo kay Jesus? At sumusunod kayo sa kanya. Kapag sasabihin mo lang, ako naman sumasampalataya kay Jesus. Kita mo na, pinatatak ko na si Jesus sa likod ko. Pinatato ko na, ayan ang pangalan niya. Walang tato, walang pangalan. Ang sinabi ng Biblia, sumusunod ka ba kay Jesus? Yan ang tamang pananampalataya na karapat dapat sa Diyos. Yung sumusunod. Pero kung sasabihin mo sumasampalataya ka, wala yan. Malabnaw. Mahina, walang dating. Ang tamang pananampalataya, yung may pagsunod. Bibigyan ko po kayong halimbawa. Naniniwala ba kayo sa inyong tatay? Kapag inutosan ka ng tatay mo at hindi ka sumusunod, anong gagawin ng tatay mo? Matutuwa, magagalit? Sigurado, galit sa'yo. Ganon din po sa Diyos.
Pag hindi ka sumusunod kay Jesus, wala ka. Ang tamang pananampalataya ay binabatay po sa pagsunod. Yung pagsunod mo, doon po malalaman yung iyong pananampalataya. Hindi yung sa salita mo lang. Ay ako naman may pananampalataya eh. Hindi po pwede ang ganyan. Tandaan po natin, ang Biblia nagtuturo upang tayo po ay tuwid. Ang Biblia po itinuturo tayo upang paano tayo magiging tama sa ating pananampalataya. Ayon, babasahin natin yung sinabi ni Santiago. Ano po? Kukunin natin yung halimbawa ni Santiago tungkol sa pananampalataya. Yung kwento ni Santiago, yung kwento niya tungkol kay Abraham. Tungkol kay Abraham. Kailangan po lahat ng ating binibigkas, sinasalita, lahat yan nakasalig sa Biblia. Yung pari po gumagamit ng Biblia eh. Yung pare na bibigay ng Biblia. Ewan ko naman bakit yung mga alipores nila hindi naman naniniwala yata sa Biblia. Ano po? Babasahin natin yung sinulat ni Santiago tungkol sa pananampalataya, ano? Bagamat maliwanag na po yung sinabi ni Juan 1:36. Paano mo malalaman tama ang iyong pananampalataya? Kailangan hindi ka lang naniniwala kay Jesus, ikaw ay isang masunurin kay Jesus. Opo. Yun ang tamang pananampalataya, yung may pagsunod. Okay? Babasa pa tayo ng talata ng Biblia. Ano po? Babasa tayo. Kukunin naman natin yung halimbawa ni Santiago tungkol sa pananampalataya. Ano po? Para makita natin, ano? Yung konteksto. Ganito po nakasulat sa sulat ni Santiago, Apostol Santiago. Ito po, ano? Isang halimbawa po ng pananampalataya ito. Sabi ni Santiago, sa Santiago 2:18, ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Kita niyo po? Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So, dalawa yun, ano? Pananampalataya lamang. Yung isa, pananampalataya, merong gawa. Tignan natin kung alin yung tama sa dalawa. Ayon kay Santiago, kay Titos. Dito makikita mong magkalagip ang kanyang pananampalataya at gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang gawa. 23. Katupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito itunuring siya ng Diyos bilang matuwid at tinawag siya ng kaibigan ng Diyos. 24. Yan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa o pagsunod at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Kasi po, meron po kasi nagtuturo, lalo na sa YouTube.
Ang sabi niya po, pananampalataya lamang. Kasi nga raw po, ginawa na ni Jesus ang lahat. Kaya pananampalataya lang ang kailangan, sabi niya. Pero hindi po yan ang sinasabi ni Santiago, na apostol ni Jesus. Kailangan yung pananampalataya mo, may gawa ka o pagsunod. Gaya ni Abraham. Paano po naging ganap ang pananampalataya ni Abraham at tinawag ng Diyos na kaibigan? Inutosan si Abraham. Pumunta sa isang lugar. At si Abraham ay sumunod na lamang po. Hindi siya nagreklamo. Kaya po naging ganap ang kanyang pananampalataya. Kasi nangutosan siya ng Diyos na lumipat ng ng ibang bayan. Ang ginawa ni Abraham, antimano, inayos ang pamilya niya at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Yun po. Kaya nga yung pagsunod ang pinagbabatayan, hindi faith alone. Yung nagtuturo po sa YouTube, faith alone, ay mali-mali po yun, ayon sa Biblia. Pasinin niyo po, ayon sa Biblia. Hindi po pwedeng faith alone. O hindi mo masasabi, ginawa na ni Jesus ang lahat Lahat ng yan. Yung ginawa ni Jesus po, 2,000 taon na po Pero, ang sabi, 2 kasulatan binasa natin, kailangan susunod ka. Yung 1:36, maliwanag din yun Sumasampalataya ka kay Jesus, okay yan. Pero, hindi ka sumusunod kay Jesus, hindi ka okay. Disapprove ka. Kailan ka lang magiging aprobado kapag meron kang pagsunod kay Jesus. Yung iba, pinatato ko na nga si Jesus sa likod ko Para patatuhan lang yan Naalala ko yung sa Philippine Orthopedic Center nung araw sa Quezon City. Sabi ko doon sa isang pasyente ron, ang daming tato hanggang ulo. Mata na lang yata hindi pinatato. Tinatanong ko siya, ano bang mga yan? Sinabi niya, mga dasal. Hindi raw tatablan ng ganito, hindi raw tatablan ng ganyan. Alam niyo po ba kung ano? Kaya ako natawa sa kanya Bakit siya nasa orthopedic? Nasagasaan po yung paa niya. Sabi ko brother, mukhang walang dasal sa gulong ng truck Kaya ka nasagasahan. Kita nyo po? Hindi po pwede yung patato-tato lang. Pasulat-sulat sa katawan. Ang nakalagay po, good morning po, mahal na Chairman Edgar Solis. Ano po? Itong speaker na ginagamit ko, sponsor by Chairman Edgar Solis. Ano po? Yan. Nakikita nyo sa likod ko? Ayan. Siya po nag-sponsor niyan. Kaya meron siyang pangalan, meron siyang litrato dyan, nakadikit. Balik tayo. Ang tamang pananampalataya ayon sa Biblia ay yung pagsunod mo. Kapag sumusunod ka kay Jesus, magiging garantisado tama ang ginagawa mo. Pero kung sasabihin mo lang, ako naman paniwala kay Jesus Ako naman sumasampalataya kay Jesus. Ako naman ay deboto kay Jesus. Lahat na sabihin mo. Pero kung hindi ka sumusunod, useless lahat ang pagbibida mo. Kasi, kaya nga may Biblia po para hindi tayo maging mayabang. Yung iba gusto nila payabangan Kaya kung minsan habang nagkukwento, kulang na lang magsilipat sila. Di mo ba totoo yan? Anong sabi nila? Humawak ka, lilipat ka dyan. Hindi pa buwal yung mga pabiro salita, Kaya tandaan nyo po, ang tamang pananampalataya ay nakasulat sa Biblia. At ang Biblia rin po ang magtuturo sa iyo
ng tamang pananampalataya, hindi po sino-sino. Alam niyo po, napakaraming taong nag-aral. Pagtataka kayo, nag-aral na. Pero anong ginagawa? Kabaligtaran sa gusto ni Jesus. Oh, di ba? Tapos pag niyayaba, nag-aral naman ako. Naalala ko po, meron akong Bible study. Retiradong judge. Babae, matanda. Puto lang isang paha. Aba, mas magaling pa siya sa Biblia. Kaya sabi ko sa kanya, siguro magpagawa ka na lang sarili mong Biblia. At ilagay mo yung gusto mo. Wala kasi po, nag-aaral At retiradong piskal. Piskal pala. Pero mayabang. So sabi ko, hindi ka naniniwala sa Biblia, magpagawa ka sarili mong Biblia. Lahat ng gusto mo, ipasulat mo na. Di po ba ganon? Kaya tatandaan niyo po, ang tamang pananampalataya ay batay sa Biblia. Babasahin natin muli. Praise the Lord. Babasahin ko pong muli, ang Biblia. Sa 1:3:36. Ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ilan nga ako nito ba eh? Ngunit, ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sa halip manatili sa Kanya ang puhot ng Diyos. Yun. Ano bang batayan? Pagsunod. Kahit anong galing mo, kahit matanda ka na sa iyong reliyon, kung ang iyong paniwala ay wala sa Biblia, talo ka. Bakit? Sabi ni Juan ang hindi susunod kay Jesus, mananatili ang puhot ng Diyos sa iyo. Marunong palang mapuhot ang Diyos, ano po? Pagamat ang sabi ng iba, ang Diyos daw ay pag-ibig. Tama po, ang Diyos ay pag-ibig. Pero tandaan niyo po, marunong din pong mamarusa ang Diyos. Sino ang parurusahan ng Diyos? Yung hindi sumusunod kay Jesus. Kasi po si Jesus, bugtong nahanak ng Diyos yan. Tagalangit silang pareho. Maggama sila. Pinadala dito sa lupa upang gawin ang nararapat sa katubusan ng tao. So anong dapat lang gawin? Makinig po tayo kay Jesus. Tignan natin ang utos ng Diyos. Dapat ba tayong sumunod? O dapat tayong maging matigas? Ano po? Basahin natin. Ganito po nakalagay. Sabi ng Diyos, Kung ka sumusunod, inom ka naman ng iyon. pero nangyari. No? Nabulgar, kaibigan. Puro ka sumusunod. Pag nandiyan na yung boto, hindi ka na sumusunod. Sumusunod sa inuman, ano? Susunod ka na, inuman. Ito po ang sabi ng Diyos. Ito sabi ng kaibigan, sunod daw sa inuman. Hallelujah. Napunta sa inuman. Hindi po ba ganyan ang inuman? Sunod-sunod, ang tagay. Sabi nila, tagay pumor. Wala na naman tuloy eh. Sabi nga nila, pero pa sinasabi sa mga inuman na ganyan huwag mong patagalin ang baso. Diba? Okay, dito po tayo sa Biblia. 17 ng Mateo. 1. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. At sila umakyat sa isang mataas na bundok. Dapat pala, may nag-ano. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at
Nagningning sa kaputihan ng kanyang damit. Sa 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng nakapakaliwanag na hulap. Mula rito may ispirit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong tinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Oh. Anong utos ng Diyos? Pakinggan. Sino ang pakikinggan? Yung kanyang minamahal na anak. Sino po yung minamahal na anak ng Diyos? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. O, kita nyo po, utos pala yan. Anong utos po ng Diyos? Makinig tayo kay Jesus. Kay Jesus lamang in Christ alone. Hindi ka pwedeng makinig sa mga santo or santa. Kasi po, yung mga santo at santa ay nabuhay din po sila sa lupa gaya natin sa kanilang panahon. Pero kapag namatay na sila, hindi silang pakikinggan mo, kundi si Jesus. Baka naman sabihin nyo kaibigan, si Jesus namatay Tama po kayo. Namatay sa ibabaw ng cross. Pero muli siyang nabuhay at nandoon sa langit upang mamagitan at magligtas ng mga taong lumalapit sa Diyos. Babasahin po natin ang ebidensya o at talata ng Biblia na si Jesus ay nasa langit na after na-save pa ako sa cross, inilibing, bumangon, nanatiling 40 dias sa lupa at tinuruan ng kanyang mga apostol at siya umakyat sa langit at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos sa langit. Ano ang ginagawa sa langit ni Jesus? Siya po ay nagliligtas at nababagitan sa mga tao. Ano po? Ito po nakasulat sa Bible. Babasahin po natin. Praise the Lord. Ito po. Sa Hebreo. Ito po. Sa verse 25. Hebreo 7:25. Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sino niya? Si Jesus. Sapagkat ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa kanila. Kita niyo po. Nasa langit na po si Jesus na mamagitan, nagliligtas ng mga taong makasalanan. Ngayon po sasabihin na matay naman si Jesus. Tama ka, ipinako si Jesus para mapulfill ang kanyang salvation na ginawa. Kaya nung nalagot ang hininga niya, ang sabi niya, it is finished. Nagawa na. At niyuko ang kanyang ulo at siya ay nalagutan ng hininga. Totoo, namatay si Jesus sa lupa. Ipinako po siya sa krus. Pero yung gumagaya sa kanya, hindi naman po sila namamatay. O napanood niyo yung mahal na araw? Lalo na sa parting Pampanga, sa barangay Kakutod, San Fernando. Nagpapapako sa krus, pero hindi naman sila namatay. Ano po yan? Yan pong ginawa ni Jesus sa krus, hindi po inuulit yan. Hebreo 10:10. Hindi na po dapat ulitin yung pagpapako sa krus para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Ano po? Kasi po hindi kayo si Jesus sige nga, gagayain mo si Jesus. Magpapako sa krus at magpasibat ka sa tagiliran. Nang mamatay ka. Tignan natin kung babaong ka 3 araw. O dadaretso ka na sa libingan. Hallelujah. Kaya tandaan nyo po,
Yung ginawa ng Panginoong Yesus sa ibabaw ng cross, minsan lang po ginawa yon at tama na. Ang tanging kailangan lamang ay ano? Sumampalataya kay Jesus. Si Jesus po mismo nagsabi niyan. Sasampalataya kayo sa akin at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Kaya po pinangangaral ang layunin ng purpose para matuto po tayo. Hindi ko sinasabing hindi po tayo marunong. Pero sa akin nakikita, wala po malabo. Sa tagal ko po nagpapatotoo ng salita ni Jesus, nakita ko po ang iba't ibang mga kontra-kontra na mga pangangatwiran ng tao pagdating po sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ganon. Yung pananampalataya hindi nagmumula sa iyo yung kaibigan. May pinagmumulan yan. May pinagmumulan ang pananampalataya natin sa ating buhay. Hindi nagmula yan sa kwentong kutsero, kwentong barbero, marites, maritos. Walang ganyan. Nagmumula lahat yan sa pamamagitan ng kasulatan. Babasahin po natin ano? By the way, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isang kapampangan, Megelia, mga tanang. Kaya sasabihin na rin kaliwa, dahil ang aso. Dugo daw ng aso. Ano? Yung pananampalataya sa Biblia may pinagmumulan. Ngayon, yan po ang ating babasahin para ating matutunan kung paano nagkakaroon ng pananampalataya ang tao, kasi pananampalataya ang requirement ng Panginoong Yesus pagdating ng araw. Ano po, babasahin natin. Ito po, babasahin ko ano? Simple lang. Dahil wala tayong malagyan. Ito ano, babasahin ko lang. Ayon po sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig, at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayan. Paano daw nagsisimulang pananampalataya? Sa pagkikinig. Kanino ka magkikinig? Dito sa nangangaral about Kristo. O kayo sa akin, makikinig ka ba dahil kalbo ako? Sabi ng iba, kalbo daw ako. Totoo naman, pero gwapo naman. O di po ba? Meron ba nilikang pangit ang Diyos? Wala. Yung utak mo ang pangit. Kasi malikot ang utak mo. Kasi pag maganda ka, nakikita mo yung pangit. Pag gwapo ka, nakikita mo yung hindi gwapo. Pero tandaan mo, lahat tayo pantay-pantay lang sa Diyos. Mayaman ka, mahirap, pare-pareho lang tayo. Pagdating ng araw, lahat tayo uukuman ng Diyos. Paano daw nagkakaroon ng pananampalataya ang tao? Sa pamamagitan ng pagkikinig. Anong aral ang iyong pagkikinggan? Ang sabi ni Pablo, aral ni Kristo. Hindi po aral ng mga reliyon. Kaya sinasabi ko po, wala pong kinalaman ng reliyon dito. Pagkamat ang mga tao po may mga reliyon yan. Walang taong walang reliyon.
Sa panahon pa lang ng Panginoong Yesus, ang grabe na mga reliyon nun, pumapatay sila ng tao. Oh. Sino ba nagpapatay kay Yesus? May mga reliyon yun. Pero anong ginawa nila? Ipako sa krus yan, ipako sa krus yan. Kasi po, hindi sila umubra kay Yesus. Ubra ka ba kay Yesus? Anak ng Diyos yun. Ikaw, anak ka lang ng tao. Kaya nagalit sila kay Yesus. Anong reliyon ng mga tao nagpapako kay Yesus? Mga Pariseo, mga Saduseo. Naturingan silang may reliyon, pero nagalit sila kay Yesus. Bakit po? Tinutuligsa sila ni Yesus sa kanilang aral. Yung kanilang aral, hindi po pinalalampas ni Yesus. Pinupunan niya. Kaya nagalit sila kay Yesus. Ano po? Pero sayang sa ating panahon, meron din pong kagaya nila. Hindi naman nila pinapapako si Jesus kayon. Kanya lang, tinatakwil naman nila si Jesus. Paano nila tinatakwil si Jesus? Yung aral ni Jesus, ayaw po nila. Kinokontra nila yung aral ni Jesus. Praise the Lord. Basa pa po tayo ng Biblia, po. Sa pagbabalik ni Jesus, kasi nasa langit na po siya, ang kasaysayan, ipinako, namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Ano po? Pwede na ngayon? At siya ay umakyat sa langit after na 40 days dito sa lupa. At ngayon ay nasa langit, siya ay nagliligtas at namamagitan sa mga tao. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagliligtas niya at ang pamamagitan niya. Kaya kailangan lamang ay ang tamang pananampalataya ayon sa Biblia. Ang Biblia po ang magtutuwid sa atin. Alam niyo po, kahit na may reliyon ka, tingnan mo kung ayon pa sa Biblia ang reliyon mo. O baka naman ayon lang sa mga kung ano-ano. Ganito po sabi ni Pablo, mula pa sa pagkabata, alam mo na ng banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Lahat ng kasulatan kinasiya ng Diyos at kapag-ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang binasa natin ni Kalawang Timoteo chapter 3 verse sa 15 hanggang 18. Ano po? Ang sabi ni Pablo, yung Biblia po ito, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Siyang ating ginagamit. Kung ang pananampalataya mo hindi nakabatay sa Biblia, pwede kang i-correct ng Biblia. Ang magko-correct po sa iyo, yung sulat sa Biblia. Yung sulat ni Apostol Pablo ay sulat ni Jesus. Yung aral ni Pablo ay aral ni Jesus. At yung aral naman ni Jesus ay aral ng Diyos. Kaya hindi ka magkakamali. Kasi ang magiging aral mo ay manggagaling sa Diyos.
Kung mali ang iyong pananampalataya, ayusin mo. Yung iba naman, ano ba naman yan? Panibagong reliyon na naman. Akala po nila, magbabago ng reliyon. Hindi po pagbabago ng reliyon yan. Kasi po ang mga tao may reliyon na, napakahirap baguhin yan. Makikipagpatayan sila. Dahil lang sa kanilang reliyon. Alam nyo sa reliyon po, maraming tao pumapatay. Dahil po sa reliyon, pumapatay sila ng kanilang kapwa-tao. Oh. Sa Biblia may nakasulat din yan eh. Ang sabi ni Jesus, papatayin kayo. Meron palang mamamatay tao dahil lang sa kanilang mga reliyon. Hindi maganda yan. At talagang, kita nyo po, sinong nanonood ng YouTube? Yung napapanood natin sa YouTube, in fairness, yung napapanood ko rin, yung mga Muslim na lumipat kay Kristo, kung inyo po napanood, yung dinala po sa tabi ng dagat, at pinalood doon, at pagkatapos ay ginilitan ng liig ng kapwa nila Muslim, yun po ay totoo. Kasi po, lumipat sila ng reliyon, tinanggap na po nila si Jesus sa kanilang buhay. Nung malaman po ng mga kapwa nila Muslim, yung napanood sa YouTube, ang dami. Isa lang yung sinabi kong yun. Opo, sa bagay, sa Biblia rin, meron sinasabi si Jesus na papatayin kayo. O, babasahin po natin, baka kala nyo, wala sa Biblia yan. Si Jesus po mismo nagsabi, papatayin kayo. Ito po, babasahin ko, sa 1:16. Ganito po nakasulat. Sinasabi ko ito sa inyo. 1:16 verse 1. Sinasabi ko sa inyo ito upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Pabalaya. Anong sabi ni Jesus? Huwag niyong tatalikuran ang pananampalataya ninyo sa akin. Kasi po, ito, verse 2. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon ng sino mang pumatay sa inyo ay naghahakalang naglilingkod siya sa Diyos. Kita niyo po, mga reliyoso yan. Pumapatay sila ng tao, ang kanilang pagpatay, ang sinasabi nila, sila ay naglilingkod sa Diyos. Di ba nakakatakot siya? Ginagamit ang pangalan ng Diyos para lang pumatay ng kapwa-tao. Sino may sabi? Si Jesus. Kung si Jesus nga po ipinapatay nila. Ipako sa krus yan. Ipako sa krus yan. Di ba yun ang sabi nila? Ayun ang sigaw nila? Mga taong reliyoso, mga lider ng simbahan sa panahon nila, mga Hudyo, Pariseo at Saduseo, sila ang umatol ng kamatayan kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, nung nangangaral si Jesus, may ipapatay sa inyo. At ang sasabihin nila, naglilingkod sila sa Diyos. Ginagamit pa ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos, para lang pumatay. Manood kayo sa YouTube, ang daming pinapatay doon, mga reliyoso. Ang pumapatay, mga reliyoso rin. Yun ay totoong nangyari po. Hindi po biro-biro. Kaya nakakatakot po ang panahon natin, Kaya ako po, masasabi ko, sundin na lang natin si Jesus. Ano yung sinabi niya? 1:16, huwag mawalan ng pananampalataya sa akin. Pangawakan niyo po yan. Kung meron man kayong ahawakan ng iyong mga kamay,
ang iyong pananampalataya kay Jesus, yan ang huwag niyong pabayaan. Kasi po, yan ang susi ninyo papuntang langit. Hindi po pa payamanan yan, pahirapan, para ikaw ay makaakyat sa langit. Ang kailangan lamang ay yung pananampalataya mo. Lucas 18:8. Ayoko lima, Panguling talata, anong sabi ng Panginoong Yesus? lahat ng bulong ibigay mo. Pagbaba ko kaya dito sa lupa, ang sabi niya, may dadatnan pa kaya akong pananampalataya ng mga tao. Ibig lang sabihin po pala, pananampalataya lamang ang kailangan ni Jesus. Yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen. Kaya wag niyo pong bibitawan ang inyong pananampalataya sa Kanya. Sapagkat yan po ang inyong magiging sandata pagdating ng araw. Yan po ang inyong sandata pagdating ng araw. Yung pananampalataya kay Jesus. Ulitin natin. Ganito po sinabi ni Jesus. Juan 16:1. Sinasabi ko sa inyo ito upang huwag ninyong talikuran ng inyong pananalig sa akin. Kita nyo po, huwag po kayong tatalikod, kaibigan. Yan po ang inyong hawakan. Walang iba kundi yung pananampalataya nyo sa Kanya. Lucas. Ocho. Panguli. Sinasabi ko, sabi ni Jesus, ngunit sa pagbabalik ko, sabi ni Jesus, may daratnan pa kaya siyang taong may pananampalataya. Kita niyo po, babalik si Jesus. Ano nga hanapin niya sa ating kaibigan? Pananampalataya lamang. Wala nang iba. Darating na pa si Jesus. Ganito pong sabi ni Jesus. Dito po sa pahayag o Revelation o Apokalipsis ng Biblia. Chapter 22, verse 20. Sinabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating ako. Sagot naman ni Juan, Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. O kita nyo po, darating talaga si Jesus. Darating siya. Pero anong kailangan lang ni Jesus? Yung pananampalataya mo sa Kanya na merong kalakip na pagsunod. Doon lang nagiging ganap ang iyong pananampalataya kung ikaw ay sumusunod. Kapag hindi ka sumusunod, kahit may pananampalataya ka, mali pa rin yan, kaibigan. Nagiging ganap lang ang iyong pananampalataya kung ikaw ay sumusunod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Napakaliwanag po ng sinasabi ng talata ng Biblia. Hindi po tayo nagbobolahan, hindi tayo naglolokohan. Kung ano po yung nakasulat, yan lamang po ang ating sinasabi. Kung ano po ang pahayag ni Jesus, yan din po ang ating pinapahayag. Hindi tayo nanloloko ng tao. No po, hindi tayo marunong manloko. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yan lamang po ang ating binabasa. Walang labis, walang kulang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa Pacheco Public Market. Pacheco Public Market. Dito po sa District 1 Tondo, Manila. Itong kinatatayuan ko po ay Pacheco Street ito. Yung papunta sa Road 10 yung nasa likod ko. Dito naman po
Yung nasa likod ko, papunta ng Wanluna. Ano po, Wanluna. Itong nasa likod ko naman, papuntang Divisoria. Itong nasa likod ko, papunta ng Pacheco Public Market. Oh. Maliwanag po. Kumpletong informasyon, ano? Oh. Sana po kaibigan, meron po kayong napulot sa aral ni Jesus. Hindi ko po aral ito. Aral ni Jesus. Binabasa lang po natin sa Biblia. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nagsasabi sa inyo ng mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nawa, i-bless kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Ano man ang inyong ginagawa sa buhay. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa katotohanan binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay yung paghahanin, kung meron man pong dala silang mga iba't ibang sakit karamdaman, iyong pagalingin sila, Panginoon Diyos. Tunay nga po sa iyo, walang imposible. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang kasaysayan ng Hiwaga. Bakit po may hiwaga? Kayo po, yung mga nalahan, tignan ninyo ang hiwaga ng kaligtasan. Amen po ba? Siyempre naman. Amen. God bless us all po.